Ben ng magandang umaga. Magandang umaga! Ayan. And syempre, yung ibang maaga pa talaga gumising, no? Na naglaan ng oras para dito. Syempre po, no? Nandito po tayo, and I think this is the first time po, no? Holding this kind of event tungkol sa mental health. Actually, it's also my first time din na ma-invite ng ating daughter churches for mental health talk. So, it's my privilege, okay po, na pag-usapan ito ngayong umaga. No? Wala pong kaso dito kung ikaw ay bata, yan, kung ikaw ay 9 years old, 8 years old, kung ikaw ay, young at heart, okay? Parang mababaganda yan, young at heart, kung ikaw ay 50 years old, 60, wala rin problema. Wala tayong lalagpasan sa umaga na to kasi si God wala pong pinipili, no, sa oras na ito. Okay po, so wala na po tayong di na po natin ito patatagalin pa. Pati-distribute na lang po ito. Meron po akong bibigay ng mga worksheet sa inyo. Kung pwede po, may ballpen po kayo or kaya meron po kayong pencil. Ayan, ayan, thank you. Ayan, very good. So, kailangan po natin siya sa hapon, sa umaga na ito. At pag-uusapan po natin yung mga bagay-bagay na yan. Okay po. And also, this is a workshop, no? Ang sabi dun ay Serenity Workshop. Huwag niyo pong isipin, no, na parang ang layo ko, okay po? Layo na literal. Pero kung may mga tanong po kayo, may gusto kayo i-clarify, meron po kayong gustong malaman, ganyan, pwede niyo po ako tanungin mamaya. Okay po. So, andun na po yung mga papel, ayan. So, we have what we call na rest for the anxious heart. Okay. Sino po dito ang gusto niya ng rest or pahinga? Pakitaas ang kamay. Amen. Ang takas ng amen. No? Rest, pahinga. No po? Kasi pag nagpapahinga ka, technically, hindi gumagalaw ang katawan mo, di ba? Ang isip mo. Pero minsan, kahit yung katawan mo nagpapahinga, pero yung isip mo, tuloy-tuloy. Di ba po? O yung puso mo, kumakabog-kabog. Ayan. Kasi natatakot ka, nalulungkot ka. So sa oras po na ito, no, pag-usapan natin, why are we so anxious? Bakit po ba tayo anxious? Sige po, itatanungin ko po kayo ha. Malaya po kayong magsalita. Okay po? Huwag po kayong mahiya. Sa tingin po ninyo, gusto ko lang din malaman yung opinion ninyo. Ano po ba ang alam ninyong meaning ng anxiety? Kapag pinag-usapan po ang anxiety. Sige po. Sige po. Fear or takot. Thank you po. Sige po, kayo po. Meron po dyan. Sige po. Depressed? Sige po, wala pong maling sagot. Stress? Yes, okay. Ano pa po? Pag Tagalog naman, yes, very good. Ayun po yung gusto kong sabihin. Buti sinabi niyo po. Hindi ko ma-pronounce. Baka mali yung masabi. Nababagabag. Ayun. Meron pa isang word, di ba? Ano yung nakakapag... Huwag na natin isipin yun. Okay, yun. Nakakabagabag. Ayan. Yun. Tama po. Yun po yung gusto ko sabihin na Tagalog na hindi ko masabi. Buti na lang. Galing ni Lord, di ba? Na ganun agad sa ni Kuya. So, yun po, no? So, worried, fear, yan. Depression na associate din po sa anxiety. Okay po? So, let's talk about this. Sabi, anxiety is a feeling of worry, fear, or uneasiness often about something that hasn't happened. Hindi pa nangyayari, pero natatakot ka na. Okay? So, ito pa para, ano rin po ito, mga dagdag kaalaman. Yan, no? Yung fear po at saka anxiety, magkaiba po sila. Pag sinabing fear, takot ka na. Kunyari ako, takot kasi ako sa tubig. Yung open water, yung sea, yan, takot ako. Kahit na anong mental conditioning ko talagang natatakot ako. So, pag nasa dagat ako, nakalubog ako, tas natakot ako, fear yung tawag doon. Kasi nangyayari na. Pero pag inisip ko, may bakasyon ako next week, pupunta ako sa magandang kunyari pupunta ako Palawan. Okay. Tapos ako'y natatakot na, hindi pa nangyayari, feeling ko malulunod na ako. Ang tawag doon? Anxiety. Anxiety, okay. So, anxiety, nagigets po natin. Okay po. So, magkaiba sila. Pag fear, nangyayari na normal, lahat may takot. Pero ang anxiety, hindi lahat magkaka-anxiety. Okay po? So, minsan kasi gine-generalize na. Sinasabi na pag kumabog na agad yung dibdib, ang sasabihin, nakuy na anxiety.
Yan. Tapos nag-diagnose ka na, no? Kailangan na to, para na ako nababaliw. Yan. No? Kasi, lalo na po, no? Before kasi, wala pa masyadong therapy, no? Walang mga psychologists. Actually, ngayon, konti pa rin po ang ating mental health professional. Ang iniisip na po natin agad, nababaliw ka na kapag natatakot ka. But the reality is hindi. Minsan, feeling mo lang yan. Sabi mo sa katabi mo, feeling mo lang yan. Okay. So, ngayon po, maliliwanagan tayo. Ano ba yun? Okay. So, eto po common things. Ay, gumalaw siya. Common things. Ayan, anxiety na tayo. Okay. Common things that makes us anxious. Okay? So, ano po ba yung, pwede po kayo magsulat dyan sa notes kung gusto ninyo, para lang meron kayong mabaon pa bukod sa yung iba kasi hindi nakalagay dyan. So, we have 3 work activity kasi. One, yan, yung naming my anxiety, what I need right now, and my rest plan this week. Pero later po natin siya gagawin. So, ito po muna, no, common things that makes us anxious. So, unang-una po, social media pressure. No? Ngayon po, ang dami ng mga nakikita sa social media, di ba? Sino po dito hindi marunong mag-social media? Di ba walang nagtaas ng kamay? Kasi kahit bata, tingnan mo, meron siyang dala, kasi kaya niyang mag-social media. May tablet siyang dala, kasi kaya niyang mag-socialize through media. Okay po, so pressure. Bakit sila? Mayaman na. Bakit ako hanggang ngayon ganito pa rin? Yan, social media pressure. Next po, makaka-relate yung mga estudyante, school or academic pressure. Congratulations po pala sa mga with honors. Palakpakan natin sa ano mga nagtapos, kahit walang mga honors, no? So, you did your best. Ayan. So, minsan, di ba nakakatakot? Minsan, elementary pa lang. High school, college, andun na yung pressure. Minsan kasi pinipressure sa bahay. Okay, that's the reality po, no? Dapat mag-top 1 ka. Hindi ako pupunta ng graduation mo pag di ka top 1. Wow! Yan na pressure na siya. Ano pa po? Pag nagtatrabaho ka naman, work or future uncertainty. Lalo na kapag mga nasa mid-20s na. Ayan, kung meron pong mga mid-20s dito or late 20s, nag-establish ka na ng career mo. So, ano nangyayari? Natatakot ka baka mamaya walang career para sa'yo. Okay? Kasi gusto mo maging artista pala. Okay. Ano pa? Ito, napakadami nito. Financial worries. Sino po dito walang problema sa pera? Taas po ang kamay. Sila. Hindi problema ang pera. Sino may gano'n, no? Kasi kung magtaas ka, lalapit kami sa'yo. Pipila kami mamaya sa'yo. Financial worries, no? Lagi yan. Ano kayo uulamin namin mamaya? Yan po sa mga mommies and daddies natin, no? No, kayong pagkain ako, yung bata na to, ang takaw na, growing, na siya, healthy baby boy, baby girl siya. Kaya kailangan kakain siya ng kakain. Ano saan kakuha ng pera? Yan, financial worries. Tama po, relationship, di ka pinansin ng crush mo. Yan. O kaya naman, binasted ka ng nililigawan mo. Aray ko, okay, ano pa? O kaya naman, sa mag-asawa, nagkakaroon na ng mga problema. And fear of the future, marami kang what if. What if hindi ako magising sa isang araw? Yan. Ano pa po ba? Overthinking at night, feeling left behind, and loneliness even when surrounded. Okay? Minsan po ang tunog ng anxiety ganito, what if something goes wrong? O kaya, what if I fail? Yan. Or, what if I'm not enough? Okay? So, ganito po yun. Anxiety is not just overthinking. Hindi lang nag-iisip ka ng madami. Okay? But because it's your mind trying to protect you, pero minsan sobra na. Alam niyo po ba ito, makinig po kayo mabuti dito sa sasabihin ko, tip po ito, pag ikaw ay naa-anxious. Alam niyo po ba, ang anxiety, hindi po natin siya pwedeng tanggalin 100%. Tanong niyo po ako bakit? Bakit? Pag tinanggal natin yan, magiging complacent ka na masyado. Let's say for example, di na ako mag-aalala sa future kasi kaya ko naman yan. Ano nangyari? Di ka na nagtrabaho. Diba? Complacent ka. So, ibig sabihin, si anxiety, it's somehow good kasi pinoprotektahan ka niya. Para kumilos ka. Para mag-push ka. Pero pag sumusobra na, ay talaga namang hindi naman maganda yon. Okay? Talagang gumaganong-ganong ka na, sa gilid. So, kaya kukuha ng pambili ng diba? So, it keeps you alert, but it can keep you, and it can also keep you restless, no? Sino dito po nakaka-relate sa mga yan? Taas po yung kamay. Kahit isa. Ayan, di ba? Kahit isa. Kahit ako meron
So kahit kami po kahit sabihin natin, ay hindi, mental health professional, wala na yung problema, ay hindi. Meron at meron pa rin, no po? Kasi lahat po tayo ay tao, human, no? So, minsan, hindi naman lagi isang malaking problema, pero minsan ang liliit, tas nagiging malaki. Di ba po? Di naman ako kasing lungkot niya, pero yung lungkot mo naman, malungkot ka sa pamilya, malungkot ka sa kaibigan, malungkot ka sa relasyon. So, nagsama-sama, naging malaki. Okay po? So, and before we know it, our mind is always running kahit katawan natin gusto na magpahinga. Naranasan niyo na po yung matutulog kayo, nakahiga kayo, pero yung utak ninyo nagbibilang ng tupa. Yung ang daming iniisip, naranasan niyo na po yun? Di ba po? Kahit ako yung pag di ka makatulog, ano iniisip mo? Isa sa mga yan. Diba? Okay po. So, yan. Anxiety. Gagawin natin si anxiety ngayon. Anxiety. Okay. Mas masayate. Okay. So, si anxiety. So, ngayon po, gawin natin yung unang activity. So, ngayon na alam na po natin kung ano yung nagbibigay ng anxiety sa atin. Okay. So, mayroon po tanong dyan. Ay, ito po, lagyan niyo po ng date ngayon. Dali niyo po ito kasi souvenir na rin, no, ng workshop na ito. Tapos, bilugan mo kung ano nararamdaman mo. Meron dyan, masaya, konting saya, neutral, malungkot, sobrang lungkot. Tapos, anong mood mo for today? Okay po? Tapos, you will name your anxiety, what has been making you anxious lately? Okay? For example, yung pamilya ko, yung kaibigan ko. And next one, what thoughts keep repeating in your mind? Bibigyan ko po kayo ng, 1 minute. Kahit, mamaya, buksan, kahit medyo lang po. Okay? Para makasabay po kayo sa akin, no? Ayan. Ano kaya ang nakakapagpa-anxious sa akin? Ayan. Bilugan ng mukha, pwedeng i-shade ang mukha. Ayan, talagang seryoso po tayo ngayon sa umaga. Very good, very good. Okay, para lahat po tayo ay pumalaot later. Sige po. Go lang po take your time. Ano nakakapag-anxious sa akin? Huwag kayong magkopyahan dapat sariling problema yan. Pakopya naman ang problema mo. Sige po. Ayan, very good. Lahat tayo ay nagsusulat. It can be you feel you're left out, ganyan. Hindi mo na-hit yung score na gusto mo. Hindi ka nakapag-work sa workplace na gusto mo. Baka po may umiiyak na dyan, doon naman po yung una po, what has been making you anxious lately? Anong parte ng buhay mo? Yung pangalawa, anong thoughts yung laging nasa utak mo? Kunyari, pag ang problema mo about school, anong thought mo dyan? Yung hindi ako makakapasa, ganyan, sinasabi sa akin na hindi ako magaling, mga ganon. Okay. Dumaan na ang hell. Galang po If hindi nyo naman po matapos later, tapos nag-proceed na ako, balikan nyo lang po, okay lang po yun. Basta meron lang po kayo masulat. Kapag wala, papaturo naman po kami. Charot lang. Hindi ko alam po kung wala kayong maisip, wala naman po problema. Okay, kung masaya ka naman ngayon, hindi ka naman sobrang go lang. Ayan, pera, ayan. Tama, kahit ako lalagay ko Wala akong pera. Di ba nakaka-anxious yun, no? Kasi kapag marami kang pera, masaya ka di ba? Kaya pala tahimik. Maraming pera, anxious
pa rin. Hindi, nakangiti. Hindi, Kapag may pera, anxious pa rin. Saan ko kaya gagastusin itong pera? Paano kaya to? Kaya di ba, hindi siya nawawala talaga. Paano mauubos to? Eh, yun ang magandang problema na gusto na lang, no? Magkakaproblema kayo na lang. Saan ko ba dadalhin to? Ikaw talaga ang susan. Okay po. Sige po. Ayan. So, sige po. Tutuloy po ako, ha? So, tignan po natin how common ang anxiety para makita po natin na, talagang common talaga siya sa maraming tao, maraming Pilipino. Okay? Sige po. Pakita po natin sa slide. Ayan. Next slide po tayo. Ayan na po yan. Okay. So, sabi dito, how common is anxiety? Sabi dyan, around 28 to 36% of Filipino experience moderate to severe anxiety symptoms. Mamaya pag-uusapan natin yung mga sintomas. Pero hindi para mag-diagnose. Okay po? Etong araw na ito ay hindi paglabas mo dito, ay ako yun, may anxiety ako. No? Hindi po ganon. Objective natin, matunaw yan. Okay? Sa pamamagitan ng ating Panginoon. Siyempre po. Amen. No po? So yun. At tingnan niyo po, nakakalula yung scores, yung result, yung statistics. About 6 million Filipinos live with anxiety or depression. Okay, nasabi niyo po kanina yung depression. Alam niyo po ba yung depression? Survey lang po. Ano po yung ibig sabihin ng depression? Sa tingin niya, naririnig niyo yan, of course. Sige po, kayo po, ano pong naisip niyo pag sinasabing depression? Okay, tama. Yan. Problem sa lulunod ka, no? Parang feeling mo walang rescue. Ganon. Meron pa po? Sa mga Gen Z naman, gusto ko naman marinig. Ano, para sa inyo, ano ang depression? Ano yun? Joke. Ay, pero totoo yung may mga nade-depress dahil doon, no? Iba't ibang ano. Para sa Gen Z, ano kaya ang POV naman ninyo? Sige po, yung mga Gen Z sila. Pagkapraning. Pagkapraning, oo, tama. Ano pa po? Ano pa? Ano pa yung mga depression na yan? Sige, kahit sino po gusto sumagot. Isa pa. Nawawalan ng pag-asa po sa Iyon, nawawalan ng pag-asa sa buhay. Hopeless. Okay? Yung mga sinabi po ninyo, tama po, signs po yan ng depression. So, si anxiety, iba yan kay depression. Kasi anxiety nga, yung relentless yung pag-aalala mo kahit hindi pa nangyayari. So, mind yan. Ang tira niyan, mind. Si depression, tandaan niyo na lang po, depression, emotion. Okay, may ano po tayo, trivia ngayon, ha? Okay? Depression, emotion. Okay? Kapag hindi mo na ma-express yung emotion mo sa sobrang lungkot, yan, nalulunod ka na sa lungkot, hopeless ka na, kung ano-ano nang iniisip mo, feeling mo di ka na mahal. Pepreno po ako ng konti, okay? Ito po yung mga tao, kapag diagnosed na sila with depression, yung iba, ito na po yung may mga thoughts of harming themselves, okay po, at saka yung may mga attempt na of harming themselves. And worse po, paano ko ba? Killing themselves. Okay? So, yun po. Medyo nagti-trigger warning lang po ako kasi medyo sensitive po yung usapin natin ngayon. Okay po? Para lang, alam po din ninyo, kung may friend kayong gano'n, hindi naman, ay, narinig ko yun sa mental health serenity, namin may depression na yan. Hindi po para gano'n eh. Okay? Pero para ma-educate po tayo at para hindi po makita na gawa lang niya yan, nag-iinarte lang yan, no? Kasi sabi din sa Bible, we need to be compassionate, di ba po? We need to be somebody to someone, okay? So, kailangan po natin maging somebody to someone. So, yung po depression, emotion, no? Anxiety, mind siya. Okay? Pero pag depressed ka, pwedeng, na anxious ka din. Okay? May mga taong ganun diagnose po sila. Okay po? So, ayan, di ba nakakalungkot? And ito po, up to 47% are at risk for anxiety among students. Okay? So, students, bakit? Kasi maraming ginagawa sa school. Okay? Andiyan din po yung identity nila, may crisis, di ba? Kaya yan po, maraming mga kabataan. Pero ang ganda po sa generation ngayon, sila? Ang daming mga available na ganito para sa kanila. Di ba po, sa mga young at heart natin dito, di ba? Ang hirap dati, wala masyadong, di ba, walang therapy, no? Walang mga ganitong workshop, hindi pinag-uusapan. Kasi bakit daw po? Sige po, gusto ko kayo marinig. Bakit
daw po. Bakit kaya? Hindi pinag-uusapan dati. Matitibay. Oo, pinagtibay ng panahon. Ganyan. Pinangawas lang daw yan. Oo, hindi natapos lang daw yan. Idala mo to kay Mang Kepoy. Itawas mo yan. No? Guni-guni lang niya yan. Ganyan. Pero the truth po kapag po ay ikaw ay diagnosed po with mental health disorder, meron po talagang chemical imbalances sa loob ng brain. Okay? And pwede po siyang makuha sa genetics. Kaya mapapansin ninyo, minsan yung iba, yung diagnose ng depression, yung tito, tapos yung anak nagkaroon na yung kapatid meron din. Pwede siyang na hereditary. Okay po. Pwede din siyang pangalawa, environmental. Okay? Pag lumaki ka sa household na hindi pinapakinggan lagi yung sinasabi mo, mga ganon, or kaya sinasaktan ka emotionally, physically, yan. Okay? So, pwedeng ganon po, no? Okay po. So, sige, pumalaot pa po tayo. Next slide. Ito na po. Hindi para mag-self-diagnose, ha? Okay? So, gagawin po natin ito. Pero pag nararamdaman mo yan, tanong niyo lang po ka later. Okay po? Para hindi po kayo mag-mislead. Huwag rin po kayo pupunta lagi kay Dr. Google. Ha? Kasi kapag nag-Google po kayo, mapapansin nyo, if you just search the word anxiety, millions, billions of result yung lalabas. Paano kung nakita mo dun, hala, naku, mad-deads na daw ako pag may ganyan. Di na praning ka lalo. Diba? O kaya naman, hala, sabi, ano daw yan? Ang gawa-gawa daw yan talaga ng mga black forces. Di, ikaw naman, nagpatawas ka. Okay, so, hindi po siya para i-search sa Google. Kaya, hanggat maaari, seek professional help. Pero hindi po natin masisisi ang mamamayang Pilipino dahil ang konti po talaga ng mental health professional. Isipin niyo po isang mental health profession. For example, ako po, 1:1,000 of Filipinos. Ganun ka-konti. Okay po? So, ibig sabihin, konti talaga siya. Kasi for us to be able to have this, kaya po ako nag-aaral pa, para maging completely registered psychologist. Feeling ko naririnig yung psychologist na word, no? Si psychologist kasi may kakayahan na po siyang diagnose mo ng clinic niya, ayun yun, okay? Mas mag-dig deeper pa. So ako pa na sa first level, on the way pa lang sa second level, so help me God, okay? Ganun pa lang po. Si psychiatrist po, iba pa po yun. Si psychiatrist po, doktor yun. Okay po? Ayan, kasi common, nakalilito di ba? Kumbaga ako, psychometrician, first level yon, we can counsel, and then we are administering psychological test. Kami yung kunyari, pa-examine yan, baka may ADHD yan. Yan, naririnig nyo, okay? Tapos, gagawa kami report, supervise kami ng psychologist, yung pangalawang level. Okay? Sila po yun nga, yung mas may power sa psychometrician. Pero mas may power dyan, pero yung medyo doktor na kasi si psychiatrist. Okay po? Si psychiatrist, ang di namin nagagawa ni psychiatrist ay magbigay ng gamot. Kasi doktor sila. Okay? So si psychiatrist po, ibang usapin na yan. Kaso nga lang, syempre, kung ayaw mo mag-depend sa gamot, gusto mo, doon ka muna sa level ng magpapatherapy or counsel ka lang. Diba? Hanggat maaari. Para hindi ka maging dependent. Nakuha ba ninyo? Ayan po yun. Okay? Kaya naman yun. Okay? Pero pag may mga, yung chemical imbalances na, tas mas worse pa yung diagnosis nila, kailangan na magpa-doktor. Pero sinasuggest po namin, hand in hand, magpa-therapy ka din. Para may natural way of processing pa rin. Kasi usually mga doktor, numimuta ka 3 times a day, ganyan. Ganun lang. Okay? So, ganun po. Okay po. Pero helpful po lahat yan. Okay. Sige. So, sa Philippine, ayan po. How do I know na anxious ako? Ayan. Unang-una, overthinking or marami kang what if. Yung what if hindi pa nangyayari pero iniisip mo na. No? Feeling restless, irritable ka, tas overwhelmed ka. Okay? Pero sa mga babae, minsan nagiging irritable dahil sa hormones po. Okay? Pero wag po natin gawing excuse yun, no? Ay, babae ako, kaya may ganito talaga akong attitude. Hindi naman, okay? Kailangan i-control pa rin, no po? So, irritable ka, eto po, may physical manifestation. Ito naman yung tinatawag natin kung naririnig nyo, anxiety attack o panic attack. Ayan. Sino si anxiety attack at panic attack?
pa? Nanginginig. Okay? Muscle tensions. Ano ba? Sumasakit ang tiyan. Minsan yung pagsakit ng tiyan, you feel like nasusuka ka pero wala kang may susuka. Wala ka naman din idudumi. Ayan yun. Kinakabahan kayo, parang lalabas yung puso mo. Ayan, ganun yun. Okay, tapos nanginginig ka, hindi ka na mapakali. Okay, for sure may nakita na po kayong ganun, no? Inatake or baka somehow. Pero yun po kasi hindi yun nagpapaalam. Hindi yun sasabihin, oh, mag-anxiety attack ka ng 11:15 ha. Hindi, biglaan yan. Kaya mas lalong nakakapanik. Pero ito po, ang isipin nyo pag may ganong encounter, hindi naman yun forever. Hindi nga yun isang oras eh. Ilang minuto lang yun. Minsan kasi nagpapanik ka kasi nagpapanik ka pa. Diba? Nagpapanik ka kasi parang, napapanik ka, nagpapanik ako lalo. Eh di mas lalo kang inikakalo. Okay po? Mamaya tuturo ko din yung mga ways para kumalma. Next, behavior, avoiding or over-controlling. Gusto mo ikaw na lahat hands-on. To the point na aligaga ka na, hindi ka na mapakali, yan. So basta puro siya mind. Okay po? Sige po, next po tayo. So ito na po yung sinasabi ko na how to calm. Ayan, during pag-anxious ka. Hindi ibig sabihin na pag-anxious ka, ang tawag po kasi sa anxiety na disorder ay GAD. Medyo may clinical term to, hindi nyo po kailangan, hindi nyo po kailangan tandaan. Okay, pero para lang pag narinig ko yan, familiar ako. GAD, Generalized Anxiety Disorder. Okay, pag sinabi pong may GAD yung tao, ito na yung disorder na pag generalize, ang dami niyang kinatatakutan. Papasok dito si phobia. Okay. Meron naman po manageable na phobia. For example, yung sinabi ko kanina, takot ako sa open water. Kaya ko pa rin siya harapin. Pero sa taong may GAD, hindi nila kaya talagang magpapanik attack na sila. Okay po? Nakikita po ninyo, hindi po siya kaagad pag anxious ako, may disorder na ako agad. Now, ano gagawin natin? Breathing exercises. Turo ko po ito. Meron tayo, di ba, narinig nyo yan yung, inhale. Sige nga po, inhale tayo. Inhale. Exhale. Okay, talagang gusto ko yung feel natin, no? Isa pa, inhale. And then exhale. Okay. Pag mag-exhale po kayo, ang tip dyan, paggalan nyo yung exhale nyo para nararamdaman yung paglabas ng hangin. Okay. So, parang inhale, tapos exhale. Okay. So, may bilang po yan. Ito po yung tinatawag na maraming bilang, pero ito po yung kadalasan, 4, 6, 4. Okay? 4 seconds, inhale. Sige, tapos 6 seconds, hold. 4 seconds, exhale. Okay? Sige, gawin po natin yung unang type of breathing exercises. Inhale, 1, 2, 3, 4, hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, exhale. 1, 2, 3, 4. Okay, pag hindi ko kaya hanggang 6 seconds, gawin mo na lang 3, 4. Gawin natin yung 3, 4 para hindi ka na-rush. Inhale, 1, 2, 3, 4. Hold, 1, 2, 3, 4. Exhale, 1, 2, 3, 4. Ayan. Pag ikaw nakakaramdam ng takot, mahalaga yan. Kasi pag ikaw ay natatakot, nagkakapanik attack na, anong nangyayari? Yung blood circulation nag-iiba, oxygen nag-iiba. Kaya nga hindi makahinga ng maayos. Kasi yung oxygen level na, okay po? So, breathing kailangan. Yung iba nakikita ninyo, may brown bag, yung parang panghika. Yan. Kung punta ka sa Alphamart, hindi ka brown bag. Tapos ang pinahilagsi ka. Pwede din yun. Kasi nararamdaman mo yung paglabas ng air. Bakit din? Naisip ng utak mo na, buhay pa ako, mihinga pa ako eh. Di ba't ako matatakot, di ba? Aside from the physical na pwedeng madulot nito. Okay po? So, ito favorite kong breathing exercises. Ito ay, ayan, ipakalat po natin kung gusto ninyo. Pero ang ganda po nito, ito ay hindi tinuturo kadalasan sa eskwela. Yung mga sinasabi po natin ngayon, hindi siya makukuha lahat sa eskwelahan. Saan na talaga siya? Sa mga gantong talk. Kaya thank you po yung opportunity na ma-remember po ninyo. 5 finger na breathing. Ang gagawin nyo, ititrace nyo naman yung fingers nyo. Pag pataas, inhale. Pag pababa, exhale. Okay, mas madali ito kasi nararamdaman mo rin yung sensation ng kamay. Pag pataas, inhale. And then exhale. Inhale. Exhale. Hanggang matapos yung 5. Pag okay ka na sa 5, edi another set of 5. Ay, pag hindi ka pa okay, another set of 5. Ganun lang po siya. Okay pa? Ayan. Ang effect nito kasi senses mo, nararamdaman
Diba? Hindi ka magpapanik lalo. Okay, counting. O ano ka lang, dami mo iniisip. O kaya parang para mag-ground ka. Ang tawag kasi po kapag ikaw yung nagkaka-attack, kailangan mag-ground yung sarili mo sa present. Kasi nasa future siya. And so ninyo, kaya ka nga nag-what if kasi nasa future ka. Wala pa nga, hindi mo pa nga na, hindi pa nga sure kung mangyayari yun, pero ang ginagawa mo na, hindi mangyayari yun. No? Na para bang ikaw ang Diyos, di ba? Nag-desisyon ka na sa future mo. Okay? So kailangan naman po, ito counting, simple lang. Mag-count ka hanggang 50. O kaya naman, baliktarin mo, pagtas ng 50, 50, 49, 48, para may iba kang iniisip. Yan yun. Okay? Next, connect to your senses. Meron tayong 5 senses. Sense of, hearing, sight, nose, taste, tsaka touch. Okay? So, gagawin na po ninyo, kahit mag-name lang kayo ng dala-dalawa sa 5 na yan. Di ba po? Ay, 5. Okay. For example po, ito, bigyan niyo ako ng, tulungan niyo ako. Kunyari, napapanig ako. Ayan, mag-ground ako. Kailangan kung mag-connect sa senses ko. Hahanap ako ng 2 bagay na makikita ko. Wait lang, ano ba nakikita ko? Drum set, upuan. Okay, tapos ako sa, side. Ano naririnig ko? Mga bata, kayo. Okay po? Sarili ko. Yan. Ano pa? Nose, naamoy ko kayo, mabango kayo. No? Ano ba? Naamoy mo kunyaring, o kaya pag wala kang naaamoy, sadyain mo, meron kayong, alam mo yung ginagalang ganon, malalamig. Ay, may ganon din ako eh. Ang mga pangtitan. Yun, amoyin mo yun. Okay? So, yan, pangatlo. Pang-apat, sight. Hindi pala pangatlo pa lang yun. Hearing ay, tama, pangatlo, pang-apat na. Ano pa? Taste, oo. Ano gagawin sa taste? Kakain. Candy, pwede. Okay. Or kaya magpaluto ka ng paborito mong pagkain. Wow, yaya, paluto naman. Okay. So, yun. Ano pa ba? May nakalimutan pa ako. Touch. Oo, touch. Pag-touch, ano po? Kung meron kayong malambot na mahahawakan, mga ganyan. Okay po? So, 5 senses. Ito po, journaling. Kung i-journal nyo lang yung thoughts ninyo, para siyang devotion. Ganun po siya. Okay? Sulat po ninyo. No? Tapos lagyan nyo lang nung ano ba nafe-feel ko today. Ganyan. Lord, I'm anxious. Ganyan. O kaya itaas. Ay, ano nyo lang, labas nyo lang yung mga anxious thoughts ninyo. No? Through writing. Okay po? Sige po. Activity 2 po tayo. Ayan. What I need right now. Chechikan nyo lang po. Mabilis lang po yan. Pero pag may sumagot ng other, go lang. Okay? Tapos, sulat nyo. Ano bang kailangan ko? Rest? Peace? Paglahat. Ha? Okay lang po. Pag lahat, checkan nyo lang po. Okay? Kita ni Lord yan, yung pag-check ninyo. Okay? So, tignan natin, no? Lord, I need rest, peace, direction, strength, comfort, and other. Tapos kung may other, lagay po ninyo. Okay po. Ayan, madali lang po yan. Rest, peace, direction, strength, comfort, and other. Okay po. So, what I need right now, usually, sino po sumagot ng lahat? Lahat? Nawa lahat? Sino dito may sinagot na other? Ako. Si Pastor Bot, ano po yung other mo? I need a break. I need a, wow, talaga, I need a break. Okay, yes po. Ikaw po, ano po yung other mo? Relax. So, ayan. Sarap kasi, di ba? Yung magre-relax ka, wala kang iisipin. Tapos nasa nature ka, ganyan, no? So, relax. And, yan, break, no? So, ngayon po, ito po, punta na po tayo sa pinaka magandang mensahe po ng Panginoon sa umaga na ito. Sabi po dito, if anxiety is something we all experience, how does God respond to it? Ano naman kayang say ni God na po sa anxiety? Those techniques helps us slow down. But ito po yun, they are not the source of our peace. Okay? Kaya ito po, gusto ko po maano po ninyo ito, madama po natin lahat ito. Ang sabi po dyan, real rest is not just something we do. It's someone we come to. Okay po? Ulitin ko. Real rest is not just something we do. It's someone we come to. Okay po? It's not just
something about techniques kanina na sinabi natin, no? Helpful po yun. Pero we really need to have the source of peace. At walang iba, matatagpuan natin siya walang iba kundi sa ating Panginoon. Okay po? Ano po yung sinasabi ni God, no, sa anxiety? 4 na bagay lang po and I'm done. R-E-S-T. Okay. Rest. O mag-rest ka daw, sabi ni God. Pero tignan natin, no? Ano po kaya yung ayan, no, gusto ni God, yung brain mo, tsaka yung heart mo, ganyan kasaya, nagkakasundo. Kasi minsan magkalaban yan di ba? Iba yung sinasabi ng isipan, iba yung sinasabi ng damdamin, no? Sabi ng isipan, huwag mong gagawin yan, mali yan. Pero sabi ng damdamin, sige na, ngayon lang naman. No? Yan, minsan nag-aaway sila. Okay? Kaya nagkakaroon ng depressed feelings, no? So, R-E-S-T. Ano po kaya yung R-E-S-T na yan? Number 1 po. R. You need to release your burdens. Okay? Sabi po dito, sa 1 Peter 5, verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Na po? Release your burden. Okay? Ano bang pakiramdam pag may nirelease ka? Kunyari, galing kang palengke, tapos ang dami mong dala. Tapos binitawan mo na yung mga binili mo. Magaan, diba? Wala nang bigat, diba? Yun ay literal. Pero ito po sinasabi ni God sa atin, ngayong umaga na ito, you're here for a purpose. Okay? Hindi po, ayun, na-invite kasi ako, pumunta talaga ako kasi kailangan, no? Pero kasi gusto ng Panginoon, marinig po natin ito ngayong umaga. Okay? You need to release your burdens, no? Ano bang burdens mo? Relationship, financial, no? And etc. You were never meant to carry everything alone. Hindi mo kailangan mag-isa. Kahit na feeling mo mag-isa ka. Diba? I'm alone and lonely, but no, God is with you. Okay? So, minsan po nag-overthink tayo, no? What if I fail? What if I don't make it? Minsan may family pressure po tayo, expectations you feel you can't meet. Minsan naman may emotional baggage tayo, baggage from the past, di ba po? Na ano nangyayari? Hurt ka kasi, rejected ka, may past mistakes ka na nagre-replay lagi sa utak mo. Ngayon po, try po natin siya i-release sa Panginoon ngayong umaga na ito. Okay? Kunya, Lord, I'm hurt. Ano mo na, admit mo na na-hurt ka. Okay? Hindi mo naman na kailangan magpanggap Kaya nga po ngayong umaga na ito, hindi po natin kailangan magpanggap. Kung yan yung nararamdaman mo, yan yun. Kung mabigat yan, yan yun. Okay? Kung magaan yan, yan yun. Wala namang pipigil. Okay? Hindi mo naman kailangan magka-problema ngayon. Okay? Kung wala naman talaga. No? Pero if yan yung nararamdaman mo, you just need to be yourself. Kasi mas nakikita po ng Panginoon if we are humble enough na po, we accept that we need help. Sabi nga po, what is help if you're not helping yourself? Minsan kasi, andyan yung mga tao sa paligid mo, available na sila para sa'yo, pero hindi mo tinutulungan yung sarili mo. Bakit? Kasi hindi ka nagre-release Okay? So ngayong umaga po na ito, i-release mo na. Ibigay natin yan sa Lord. Hindi naman ibig sabihin na ni-release mo is may pahamak Actually, may gaan pa nga po yan. Okay po? So release your burden. So pray po tayo sa Lord, no, God, I don't know what to do with this anymore. I give it to you. Sa mga panahon na hindi mo na alam gagawin mo, you give it to God. Okay? So you need to release the burden. No? I-admit natin na may burden. Kanina nakarelate tayong lahat, diba? Ibig sabihin meron. Ngayong umaga na to, i-release po natin siya. Okay po? Letter E na po tayo. We need to enter His presence. Okay? So enter His presence, sabi po sa Matthew 11:28, sobrang ganda ng verse na ito. Come to me, all who you are weary and burdened, and I will give you rest. Kailangan nyo ng rest, diba? Natin ng rest. God will give us the rest. At sa hapon po, sa umaga po na ito, i-enter po tayo sa presensya niya. Diba kasi sa presensya niya may kapayapaan, na po, may kagalingan, may breakthrough. We really need to enter the presence of God, no? And ito po yun, no? God is not asking you to fix yourself. He's asking you to come. Hindi mo kailangan lumapit na ayos ka na. Kailangan na lumapit ka nang hindi ka pa ayos. Kasi ang aayos lang sa'yo, walang iba kundi si Lord. Diba? Kasi akala natin, dapat ganito na ako, nakakahiya naman sa kanya kasi. Kahit bago mo pa maisip yung nakakahiya, alam niya na yan. No? Kaya bakit pa tayo mahihiya? No? Lumapit tayo sa Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, lumapit tayo.
lumapit tayo sa Panginoon, we really need to enter His presence, no? So sabi po dito, minsan you feel too tired to even pray properly. Paano ko makaka-enter? Hindi nga ako makapray ng maayos eh. Okay? Hindi naman sinasabi ni God na papakinggan lang kita pag maayos ka na manalangin ha. Okay? God is close to the brokenhearted. God is close to those people who have anxious hearts, who are depressed clinically or not depressed naman din. Okay, so sa lahat ng tao, wala siyang pinipili. Minsan you feel distant from God, no? Layo ko na sa Lord. Kasi parang hindi ko na magawa yung dating ako. Okay? Parang ang layo ko na, Lord, you think I need to be better first before I come to God. But ngayon po, pinapaalala sa atin ng Lord, hindi mo kailangan maging maayos 100% before you come to God. Even you have 100% left sa strength mo, you come to God. But even if you have full energy or recharge ka rin naman ngayon, you come to God. Para unli ang supply ng energy natin. Ay ngayon nga, wala nang supply ng oil sa Pilipinas eh, di ba? Nakaka-anxious din yun, di ba? Ano na kaya? Ang taas na ng bilihin, taas na ng pamasahe, taas na ng gasolina. Lahat, kung ako, nakikita niyo po yung mga nangyayari sa social media. Yung mga jeepney drivers, no? Or kung sino pang mga nakikita natin sa social media, nakaka-burden siya, no? Pero ngayon, walang uncertain lahat ng bagay, nakakatakot ang lahat ng mga nangyayari. But ngayong umaga po na ito, no, hingi tayo ng puso na may kapayapaan. Kahit na hindi natin alam yung pwedeng nangyari sa paligid, meron tayong kapayapaan. Okay? Pwede mo sabihin kay God, God, I'm here kahit hindi ako okay. No? So you need to enter His presence. And by entering, you don't need to put the mask na okay ka. Okay po? Una, ano po yung R natin? Release your burdens. Pangalawa po, enter His presence. Okay, pangatlo po, S. Surrender your worries. Okay? So ngayon naka-release ka na, no? Inamin mo na meron kang mga ganitong dinadala. Umenter ka na sa presensya ng Lord through praying. Ngayon po, i-surrender mo naman na sa Kanya. Okay? So by surrendering, sabi po dyan, Philippians 4:6, sabi dyan, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Tingnan niyo po, sinabi na lang Lord dyan, your heart and your mind. No, dalawa na yan, tatargetin niya na yan, no po? So you just need to surrender your worries, no po? Kanina, di ba, meron tayong mga example, no? Kailangan kasi ma-release yung worries mo sa future, sa relationship, ganyan. Because when you release control, God gives peace. Okay? Pero pag nagiging strong ka, na akala mo ikaw ay superhero, ay paano naman tayo niyan, no? Bibigyan ng Lord ng kapayapaan. So you really need to enter His presence and surrender your worries, no? What if, minsan kasi pag nag-overthink ka, mag-overplan ka na. What if it doesn't work out, anxiety about things you can't control. So paano po natin to i-apply? I need to control this with God. I trust you with this. Hindi ko kailangan i-control to, si God ang magkocontrol nito. Basically, ganun lang po siya, no? Surrender your worries. Give it to God. Let go and let God. Okay? Para kang may balon na pinakuwalan. Na, di ba, alam niyo po yung balon na lumilipad hanggang taas, di ba? So, ganun po siya. Mamaya imaginein mo that you're giving your worries to the Lord. And the last one, letter T. And I will end with this one. T is trust that God is with you. Kailangan po ng trust. Paano kung sinurrender mo, wala ka namang tiwala, di ba? So, we really need to end with the trust, no? Sabi dyan, Isaiah 41:10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. He will uphold you. Okay. Pakisabi nga po, with passion, uphold. Ayan. Talagang aakayin ka niya. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya. Kung wala ka ng tiwala sa sarili mo, magtiwala ka kay God. Okay? Kung wala ka ng tiwala sa mga tao sa paligid mo, magtiwala ka kay God. Okay? Because He is the constant, no, na pwede nating pagkatiwalaan. You are not alone. Feeling alone minsan with friends, no? Lonely ka na, alone ka, hashtag, sad girl, sad boy, emo ako, nagsi-self-pity ka na, ganyan.
But God is reminding you right now, I am with you, you are not alone. Minsan po, we are going through something no one understands. Hindi mo na ako maintindihan yan. Kahit anong explain ko, mama ko, papa ko, di ako maintindihan yan. Mga kapatid ko, mga kaklase ko, di ako maintindihan yan. Pero si God po, kayang-kaya niya intindihin. Bago mo pa nga lang sambitin, naiintindihan niya na eh. Inaantay ka lang niyang magsabit na po. Minsan we struggle, have anxiety at night, and we cry alone. You remind yourself that even if no one sees me, God is with me right now. Kahit walang nakakakita ng effort mo, lagi ka maaga dito sa church, no? God sees you, okay? Kahit na kailangan mo mag-serve sa Lord, napuyat ka, God sees you, okay? So you really need to release. Ano po yung apat? Release, enter, surrender, and trust. And we'll end with a third po na activity dito. Kailangan may plano po tayo, no? Release, enter, surrender, and trust. Paano? At kahit this week lang. O, di ba? Di naman nalagay dyan this whole life na. No? Ang gagawin mo, ito, bibigyan ko po kayo ng example, ha? Para di kayo malito. Sa release, enter, surrender, trust, maglalagay lang po kayo ng plano ninyo. For example, sa release, ang sabi dyan, sige, ibibigay ko kay God yung worries ko. Ayan. Ibibigay ko na sa Lord yung pag-aalala ko sa finances, sa relationship. Yan yung release. Ano yung enter? Kahit pagod ako, kakapit or lalapit pa rin ako sa Lord. Kailangan mo mentor sa presensya ng Lord. Makikipag-usap ako ulit sa Kanya. Yan. Ano po yung pangatlo? Surrender. God is in, sasabihin mo sa sarili mo, God is in control. Hindi ko kailangan i-figure out lahat. Okay? So, isa-surrender ko na itong mga doubts, worries, anxiety ko, and trust. Pagkakatiwalaan ko si Lord 100%, magpapahinga ako without guilt. Okay? Mag-aalalahanin ko that He got me. Okay? Sa inyong mga sabo. Sige po, gawin po ninyo yung REST. And then we will wrap na po doon sa REST na yun. Para po may baon tayo, no? Di lang po natin natutunan yung mga basic things about anxiety or the world kung paano binugyo yung anxiety. We also have the view po, no? Anong sagot, tugon ni God sa anxiety. Sige po, namin niyo po yan. No, ano po, no worries, don't take your time, go lang. Sige po, REST, rest. Para hindi po natin makalimutan. Release, enter, surrender, and trust.
enjoy nyo lang po yung pagsasabit while listening to this song. Akayin na po yung mga yan, no? Because ito po yung tinatanong sa atin ng Lord, no? What is one thing you need to release to God today? I-release po natin yun sa umaga na ito. Because rest is not found in having everything figured out. Because rest is found in trusting God. Ganda po nung pinlay kanina habang tayo ay nagsasagot. Diba? Yung bawat araw ko ay hawak mo. Diba? Di mangangamba sa piling mo. At for sure, marami po tayong pangangamba. But today po, we will give it to God. Okay po? Sige po. Can we all stand up po sa umaga po na ito? And can we just pray and surrender all of this anxiety, depressed feelings to the Lord? And kagaya nga po nung sinabi sa kanta kanina, walang mahirap sa Panginoon na po. Kahit na mahirap sa atin, sa Lord hindi mahirap. So ngayon po, can we all close our eyes and bow our heads? And can we pray to the Lord sa hapon na ito? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We glorify your name, God. We lift your name on high, God. Maraming salamat po, Lord, sa mga napakinggan namin, God. Lord, may purpose kung bakit po namin naririnig ito ngayong umaga na ito, God. Thank you, Lord, for educating us, God. Thank you, Lord, at higit sa lahat, no, bukod sa educating us, thank you po dahil binigyan niyo po kami, Lord God, ng perspective mo, God, tungkol sa mga ganitong mga bagay-bagay, Lord. Yan. And come on, ngayon, can we give all the anxious thoughts to the Lord? Can we just surrender everything sa Kanya? Lord, take this anxiety, God. Lord, take this worries, God. Take this overthinking, Lord God. You're worried about your family. You're worried about yourself. You're worried about your career. You're worried about your school. You're worried about the hurts from the past, rejections from the past. God heard you already, and He sees you today. And Lord, hindi po namin alam yung problema ng isa't isa, God, but Ikaw na aming manlilikha, Lord God. Alam mo ito, God. And we just surrender everything to you, God. We want, Lord God, na lulabas kami sa umaga na ito na punong-puno, Lord God, na na-release po namin. Come on, gagawin po natin yung REST. We need to release it. Come on, release it. Release it to God, to the Lord, to God sa umaga na ito. Lord, I want to release these hurts, God. Lord, I want to release these worries, God. Lord, alam mo, batid mo, kahit hindi ko sabihin, kahit hindi nila makita, batid mo ang lahat. Come on, you surrender it to the Lord. You release it to the Lord. Parang kang balloon, yung mga worries mo na sa balloon, and ngayon pinapakawalan mo na yung balloon na yun. Lord, we just submit it to you, God. We just release it to you, God. Because, Lord, alam po namin, God, bawat araw po namin, Lord God, hawak mo, Lord. Hindi namin hawak ang days namin, but, Lord, Ikaw ang may hawak ng mga days namin, God. We just release it. Come on. And right now, we will enter His presence. Lord, we want to enter your presence, God. Lord, we believe walang mahirap sa iyo, God. And we just pray, Lord God, ngayon, as we enter your presence, yakapin mo kami, God. Lord, if meron po sa umaga na ito, kailangan ng yakap mo, God. Kailangan ng pagtap mo, Lord God. Yakapin mo kami, Lord God. At hindi mo na kami papakawalan. Hindi kami kakawala, Lord God. We want to embrace you. We want to feel your presence, God. We believe that you are here. Oh, thank you, Jesus. Salamat po. You are opening the heavens wide, Lord God. You are pouring out healing, God. You are pouring restoration, God. Maraming salamat po sa yakap mo sa amin, God. And kung may hindi ka nasasubmit sa Lord na mga salita ngayon, that's the time to utter
sabihin mo lahat ng mga gusto mong sabihin sa Kanya. Kahit marinig ka na ng katabi mo, basta it's between you and the Lord. Masasabi ko to ngayon, Lord, I submitted God. I submitted God. And come on, we will surrender everything. Lord, I want to surrender everything, God. Pwede po ba taas natin yung dalawang kamay natin sa Panginoon sa umaga na ito? Lord, we just submit everything. We just surrender everything. Lord, kita mo, God, yung mga kamay, Lord God, na nakataas, God. Itong mga kamay na to, naniniwala na bawat araw ay hawak mo, God. Bawat araw namin ay hawak mo, Lord God. Hindi na kami kakawala sa piling mo, Lord God. We surrender everything sa pagtaas ng kamay namin, Lord God. Sinasubmit na namin lahat ito. Pangangamba, Lord, depressed feelings, Lord God, mental health issues, emotional, physical issues. We surrender everything to you, God. Naniniwala kami na walang mahirap sa iyo, God. It seems impossible to us, God. It seems na hindi namin kaya kasi hindi kami ikaw, Lord God. And ngayong umaga na ito, we just submit everything to you, God. We surrender everything to you, God. Salamat po sa kapangyarihan mo na bumabalot sa umaga na ito, God. And last one, Lord, we want to trust you, God. Itong mga kamay na to, nagtitiwala sa'yo, nagsusurrender sa'yo, hangat ang kapayapaan, rest na nanggagaling sa'yo, God. You will wipe every tears, Lord God. You will strengthen every emotion, God. You will strengthen every mind, Lord. Papalitan mo yung utak namin, Lord, ng refreshing things. Pwede po ba, church, hawakan po natin yung mind natin, yung utak natin ngayon sa umaga na ito, Lord. We are surrendering everything, every bad thought, every bad memory, Lord God. May mga phobias kami, may mga anxiety, overthinking, may mga traumatic events sa buhay namin, Lord. We submit it to you in Jesus' name, God. Lord, salamat sa utak namin that you will replace it with good thoughts, Lord God. You will replace it with new thoughts, Lord God. Renewed individual, renewed thought, renewed mind, Lord God. Maraming salamat. Lord, we will stay sa present, hindi po sa past, hindi po sa future, but we will stay sa present, Lord God. Maraming salamat. And come on, hawakan po natin yung mga puso natin ngayon. Lord, hinahawakan ko ang puso namin, God. Hinahawakan po namin ang puso namin, Lord, sa umaga na ito, God. Itong puso na ito, papalakasin mo, Lord God. Sa nangyayari ngayon sa paligid namin, wala nang kasiguraduhan. Pero Lord, isa lang ang sigurado ako. Siguradong kaming lahat, Lord God, na walang mahirap sa'yo. Hawak mo ang araw namin, Lord God. We submit everything, Lord. Any hurts from the past, rejections at the present, Lord, we submit it to you, God. Wala kang pinipiling edad, wala sa pinakabata, Lord, sa lugar na ito hanggang pinakamatanda, Lord God. You will heal every heart, Lord God. We declare, we speak healing, Lord God. Ano mang ginagawa, Lord, pinaplano ng kaaway sa aming utak, sa aming puso, Lord God, ito'y winawasak namin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Lord God. Binabakuran mo na ang puso namin, binabakuran mo na ang mind namin, Lord God. Sa umaga na ito, God, maraming salamat. Come on, you receive God's grace, you receive God's healing, Lord. We receive healing, we receive grace, Lord God. Sa umaga na ito, Lord God, we believe that you are so powerful, God. Tunay nga po, walang mahirap sa'yo, God. Walang imposible sa'yo, God. Maraming salamat po, Lord. We will have a total rest. Rest na hindi namin mabibili, God. Rest na hindi namin makikita sa paligid, Lord God, pero rest na matatagpuan lamang sa'yo, God. Maraming salamat po for this Serenity Workshop, God. For a successful workshop, for a successful talk, God. Marami kami natutunan, Lord God. Ito po ay babaunin namin and we will remind ourselves, God, that our pain is temporary, God. That this pain, Lord God, that this hurts, Lord God, is temporary only, God. And naniniwala kami, Lord, paglabas namin dito, God, kami po ay magaling na, Lord, pinagpala mo, God, at magiging pagpapala pa sa ibang tao, God. We will speak healing, God. We will declare lives, Lord God, sa mga nasa paligid namin. Gamitin niyo po kaming instrumento, Lord God. Salamat po sa presensya mo. Salamat, Lord, hindi na kami kakawala sa piling mo. Can we just thank the Lord sa umaga nito? Thank you, God. Pwede bang pasalamatan po natin
Thank you, Lord. You are the God, Lord, that hears us, that heals us. And Lord, salamat po. We are wrapping, Lord, itong mga natutunan namin, dadali po namin to with gladness, with excitement sa puso namin. Thank you, God, the source of our joy, the source of our rest, the source of complete serenity can be only found sa iyo, God. Maraming salamat. We praise you. We glorify your name sa pangalan